and lack of proper healthcare service affect the overall well-being of the Molbo community. Ang malnutrition at kakulangan ng mawastong mga serbisyo na pangangalaga ang pangkalusugan ay nakakaapekto sa pangkalahatang kagalingan ng komunidad ng mga Molbo. Changing family and social structures, traditional family roles and kinship system are being affected by modern influence in immigration. Ang mga tradisyonal na tungkulin sa pamilya at mga sistema at pagkakamag-anak ay apektado ng mga modernong impluwensya at migration. Ang mga nakakabatang henerasyon ay umaalis sa kanilang mga komunidad para sa edukasyon at mga oportunidad na trabaho, humihina ang ugnayan ng pamilya at pagkakaisa ng komunidad. Intermarriage with non-Molbog individuals can sometimes lead to cultural blending but loss of indigenous identity. Ang pag-aasawa sa mga di nila katulad na Molbog na mga individual ay minsan ay maaaring humantong sa paghahalo ng kultura, ngunit pagkawala din ng katutubong pagkakakilanlan. And sa economic challenges naman po, so sabi nga po yung mga Molbog is nakadepende lang po sa pamumuhay nila which is pangingisda and farming at small scale trading. So however, they face several economic challenges that limit their ability to thrive in a modernizing society. So these challenges stem from land displacement, lack of economic opportunities, environmental degradation, and government neglect. So yun po is isa sa mga economic challenges ng mga Molbog. So una po is land displacement and limited livelihood opportunities. Large corporations and government projects have taken over the Molbog's ancestral lands, restricting their ability to farm and fish freely. So, gaya nga ng sa video kanina, yung mga large company raw po, mga large corporations is minsan po hindi po nila alam yung kanilang limitations, pati po yung mga pag-aari po ng mga indigenous people ay kinukuha na po nila, which is nagiging challenges po yun para sa mga indigenous people sa kanilang pamumuhay, sa pagsasaka po at pangingisda. And many Molbog families have been forcibly relocated, leaving them without stable sources of income. So dahil po dun sa mga challenges na yun, sa mga land displacement, yung ibang Molbog po is napipilitan na lang pong lumipat sa ibang lugar para po makapaghanap buhay. Iniiwan po nila yung mga umaalis po sila kasi po wala na pong stable sources of income. So, hindi na po sila makapaghanap buhay ng maayos doon sa dati nilang pinagkakakitaan. Dahil nga po sa mga government projects, mga large corporations na umaangkin sa pag-aari nila. And commercial business and ecotourism projects benefit outsiders while indigenous people struggle to earn a living. So, yan nga po, kagaya po lang sa video kanina, yung ibang mga commercial business nga po is kumikita po sila, pero yun naman po is nagpapahirap sa mga indigenous people para po makapaghanap buhay. So, isa po yun sa mga challenges nila para earn po ng pera. Next po is decline of traditional fishing and farming. Overfishing by commercial companies reduce fish stocks, making it harder for Molbog fishermen to sustain their families. So dahil nga po sa pag-overfishing ng ibang mga commercial companies, mga large corporations is, kumbaga, nagiging challenge na po yun sa mga Molbog para po masustain yung pangangailangan ng pamilya nila kasi po siguro konti na lang po yung mga isda dahil nga po doon sa pag-overfishing ng mga malalaking kumpanya. So, environmental degradation such as deforestation, coral reef destruction, and climate change affects their farming and fishing productivity. So, sa mga environmental degradation po, yung mga pagpuputol ng puno sa pagkasira ng mga coral reef, climate change, nakaka-apekto po yun sa kanilang pagsasaka at nangingisda. And government restrictions such as marine protected areas limit their access to traditional fishing grounds. So dahil nga po sa mga
restrictions ng government is nalilimit po yung mga freedom nila para po makapagpangisda sa place na yun. So, ilalagyan yung mga, kagaya po ng protected areas na kung dati is nakakapag-ngisda sila doon, pero dahil nga po sa government restrictions is hindi na po dahil nga po pinagbabawal na para galawin yun or paghanap buhayan o pagkakitaan. And limited access to education and skills training. Many Mulbog children drop out of school early to help with fishing and farming. So, karamihan po sa mga bata na Mulbog is nag-iinto na lang po ng pag-aaral or yun nga po, hindi nakakapagtapos na pag-aaral dahil po sa kakulangan ng financial. So, tumutulong na lang po sila para mangisda at magsaka. Lack of formal education prevents them from getting better jobs outside their traditional livelihood. So, kapag hindi po sila nakapagtapos ng pag-aaral, lack of formal education is nagiging struggle po yun sa kanila para makapaghanap po ng magandang trabaho sa labas. Trabaho which is yung hindi na po kasama sa kanilang traditional livelihoods, mga fishing, farming. Government programs often do not reach indigenous communities, leaving them without opportunities for economic improvement. So meron pong hindi na po sila na aabot ng mga in-government programs. Kumbaga parang hindi sila nasasali doon sa mga programa ng gobyerno na kung sa atin na nakakapakinabang tayo ng mga programs na yun, pero yung mga indigenous communities is hindi na sila naaabot. Yun nga po, leaving them without opportunities for economic improvement. So parang hindi po sila kasama sa pag-improve ng ating economy. Napapabayaan sila kumbaga nalileft out. Infrastructure and financial limitations. So remote Mulbo communities have limited access to roads, markets, and transportation, making it difficult to sell their products. So, yun nga po dahil sa liblib na lugar yung iba, yung mga mulbog is nagiging challenge sa kanila. Yung limited access to roads, masyadong malala yung mga kalsada, mga markets, and transportation. So, since mahirap po yung mga sasakyan, so parang yun po, nagiging mahirap po yun sa kanila para ibenta po yung kanilang mga produkto. Poor healthcare services result in illness that prevent people from working effectively. So, dahil wala pong magandang pasilidad ng paggamutan, so, syempre yung ibang mga malbog is tinitiis na lang po yung nararamdaman nilang sakit, which is nagiging, naglilimit yun sa kanila para makapagtrabaho ng maayos. Syempre, kapag may dinaramdam tayo, kahit lagnat lang is parang hindi tayo productive sa ginagawa natin. And then, no access to financial support such as loans or subsidies makes it harder for them to start businesses or invest in better fishing and farming tools. So, kung kagaya natin, so ngayon po is maraming mga programa na parang binibigyan po tayo ng capital, kumbaga capital po para makapag-start ng mga business, like sa mga 4Ps, gano'n ng mga program ng gobyerno. So, parang yung sa mga indigenous people po, kagaya ng Mulbog is, hindi po sila nabibigyan ng mga ganun. So, no access to financial support sa mga government. Which is, yun nga po, nagiging mahirap yun sa kanila para makapagsimula kung gusto man nilang magnegosyo o para sa kanilang, or mag-invest sa mga kagamitan nila sa pang-araw-araw nilang pamumuhay, gaya ng pangingisda at pagsasaka. And economic discrimination and exclusion. Many businesses and employers prefer non-indigenous workers, leaving the Mulbog people with fewer job opportunities. So yun nga, karamihan sa mga businesses is, or mga may-ari ng kumpanya ay mas gusto nila yung mga kagaya sa atin na hindi indigenous people kaysa doon sa mga Mulbog na indigenous people, which is nagiging yun sa kanila challenge para makapaghanap ng mga trabaho. Tourism and development projects bring economic benefits to outsiders but push out indigenous communities. So, kagaya ngayon, kung pinanood niyo yung video, yung tourism and development projects kanina sa Jewelmer, kumbaga yun, nalilimit na doon yung freedom ng mga Mulbog kasi nga po
mas pinaprioritize na yung mga development kaysa doon sa pagpapahalaga sa kung sino nga ba talaga yung tunay na may-ari ng isla na yon. So kumbaga mas nakaka-benefit nga siya sa mga tourism, sa mga government, pero napupush out yung mga indigenous people natin. And government aid and development programs are often focused on urban areas, neglecting rural indigenous communities. So yung mga tulong ng gobyerno para sa pag-unlad or mga programa ay mas nakafocus sa atin dito sa urban areas kaysa sa mga rural areas, kagaya ng mga tirahan ng mga indigenous people ng mga mulbo. So yan lang po, maraming salamat. Thank you for watching. And once again, we are the Group 5.